sa ating mga kapanalig at kasama sa lungsod ng Mandaluyong, sa ating mga kaibigan, mga opisyal na galing pa sa ibang lugar dito sa ating bansa, mga mayor, congressman at mga barangay captain, mga kapanalig, kapamilya, kapuso at kapatid mula sa iba't ibang panig nga ng Kalakang Maynila naman. Sa mga kapwa ko nog-nog, nasaan na ho kayo? Ang mga nog-nog, sa hindi nakakaalam kung ano ibig sabihin ng nog-nog, sa Katagalugan, pagka tinawag ka ng nog-nog, mansot na, negro pa. Mga kababayan, mga kapwa Pilipino, sa gabing ito, sa piling ninyong lahat, sa piling ng mga masang Pilipino, nakikita ko, naririnig ko, at ramdam na ramdam ko ang pagkauhaw at paghahangad ninyo ng makabuluhang pagbabago. Pagbabago tungo sa isang Pilipinas na pinagsasaluhan at tinatamasa ang pag-unlad. Hindi lamang ng ilang mga mayayaman, kundi lahat ng Pilipino, lalo na ng mga mahihirap. Pagbabago tungo sa isang pamahalaang taimtim na nakikinig, kumikilos ng mabilis at naglilingkod ng tapat sa bawat mamamayan. Pagbabago tungo sa isang bansang mapayapa, masagana at taas noong humaharap sa mga hamon ng kamunduhan. Matatandaan ninyo na sa simula ng kasalukuyang administrasyon, itong administrasyon nito, ipinangako sa atin na sa loob ng 6 na taon ay mawawala na ang kahirapan. Nakakahiya. Malapit nang matapos ang 6 na taon, ngunit imbis na mawala o mabawasan man lamang ito, mas lalo pang dumami ang mahihirap na Pilipino. At sa gitna ng pag-unlad ng ilan, milyong-milyong kababayan pa rin natin ang walang trabaho, lugmok sa hirap, kapos sa pag-aaral, kulang ng pambiling gamot, at araw-araw ay kumakalam ang sikmura. Mga kababayan, ito ang tunay at masaklap na kalagayan ng bansang Pilipinas noon pa man at hanggang ngayon. Hindi ba't nakakalungkot isipin na kung sino pa ang gumagawa ng mga matatayog na gusali at mararangal na mansyon, ay siya pa ang walang sariling tahanan. Kung sino pa ang nagtatanim at umaani ng butil na ating kinakain, siya pa ang laging nagugutom. Kung sino pa ang bumubuhay at nagtataguyod ng ating industriya, ay siya pa ang binubuhisan ng malaki at walang katiyakan sa trabaho. Kung sino pa ang kapos at nangangailangan, ay siya pa ang pinagkakaitan ng serbisyo ng pamahalaan. Sobra na! Tama na ang mga kabuktutang ito. Tama na. Mga kababayan kong Pilipino, kung walang saysay ang pinamamalaking pag-unlad ng ekonomiya, kung marami ang naghihirap. Walang kabuluhan ang pag-unlad kung ang marami ay walang trabaho. Walang halaga sa isang taong gutom ang balita tungkol sa magandang ekonomiya. Dapat may pagkain sa lamesa ng bawat Pilipino. Dapat may trabaho ang may kakayanang magtrabaho. Dapat nakakapag-aral ang mga kabataang pag-asa ng ating bayan. Dapat may murang gamot ang mga taong may sakit at walang namamatay sa kahirapan. At dapat din na ang lahat ng ating mga kababayang Pilipino ay nabubuhay ng maginhawa
at kasama sa pag-unlad ng ating bayan. Mga kababayan kong Pilipino, halos 6 na taon na ang lumipas, ngunit hanggang ngayon, lubhang napakailap pa rin ng kasaganaan sa maraming Pilipino. Noon hanggang ngayon, may mga kababayan pa tayong hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Milyon-milyon ang graduate ng kolehiyo na hirap makakuha ng trabaho. Halos 6 na taon na ang dumaan, ngunit lubhang napakailap pa rin ng katahimikan. Araw-araw, kabi-kabila ang nakawan at patayan, at lalong laganap ang problema ng ipinagbabawal na gamot. Halos 6 na taon na ang dumaan, ngunit hanggang ngayon, hindi nabibigyan ng tapat at nasa oras na serbisyo ang ating mga kababayan. Mahabang pila sa mga tanggapan ng pamahalaan, mga classroom na walang ilaw at nilalamok ang mga nag-aaral, mga relief goods na dapat ibigay ay nabubulok, mga barangay na walang tubig at kubeta kahit na ang mga yan ay naponduhan na. Kaya't ngayong papalapit na ang halalan, nangangarap at umaasa pa tayo ng tunay at makabuluhang pagbabago. Nangangarap at umaasa tayo ng isang administrasyon na hindi manhid, palpak at kapos sa pagkalinga sa mahihirap nating kababayan. Sa darating na halalan, muling mabibigyan tayo ng pagkakataong iwasto ang mali. Sa darating na halalan, muling ibinabalik sa atin ang kapangyarihan na mamili ng mga taong may karanasan. Kung may karanasan man, ay may kakayahang mamuno, hindi karanasan ng kapalpakan. At may tunay na malasakit sa mahirap. Sa darating na halalan, muling ipinagkakaloob sa atin ang kapangyarihang gawing totoo ang ating mga pangarap. Kaya ba mga kababayan, kapwa kong Pilipino, sabay-sabay tayong mangarap. Ipikit natin ang ating mga mata at ilarawan natin sa ating isipan ang mga sumusunod. Libreng gamot at pa-ospital, lalo na para sa mga mahihirap. Libreng edukasyon, gamit pang eskwela, uniforme at aklat pampaaralan. Pagkain sa lamesa ng bawat pamilyang Pilipino 3 beses araw-araw. Trabaho sa may mga kakayanang magtrabaho. Maayos at maaagap na serbisyo mula sa inyong pamahalaan. Mga kapwa kong Pilipino, nung ako ay magsimulang maglingkod, magkapitbahay lang tayo. Bilang punong lungsod ng Makati, ganyan ang pinangarap naming mga taga Makati. Ngunit marami sa aming palpintas, pintas ng pintas, ang nagsabing panaginip lang ito. Hindi ito pwedeng gawin, hindi pwedeng mangyari. Pinatunayan namin sa mga namimintas na ito na sila ay lubhang nagkakamali. Ang mga pangarap noon, nangyayari at tinatamasa na ngayon ng taga Makati. Kaya't sa gabing ito, inuulit ko ang lagi kong sinasabi sa ating mga kababayan. Ang nagawa namin sa Makati ay gagawin din natin sa buong Pilipinas. Ngunit may dapat tayong gawin kagad upang maramdaman ng ating mga kababayan ang ginhawang hindi nila naramdaman sa nakalipas na mag-6 na taon. Itong mga hakbang nito ay pasisimulan ko agad bilang Pangulo ng ating bansa. Sisiguraduhin ko na ang halos 20 milyong estudyante sa mga pampublikong paaralan
ay tatanggap ng libreng aklat, uniforme at mga gamit pamparalan, scholarship at pautang sa nangingailangang mag-aaral. At para sa mga programang ito, maglalaan ang pamahalaan ng higit 65 bilyong piso sa ating pambansang budget. Bilang Pangulo ng Pilipinas, makikipagtulungan ang pamahalaan sa lahat ng local governments at private sector para makapagpagamot at mapa-ospital ng libre ang mga mahihirap nating kababayan. Ipagpapatuloy, palalawakin at aayusin ko ang programang Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps. Napakasama ng mga kalaban namin sa politika. Napakasama lalo yung mga nagtatrabaho sa pamahalaan na nagkakalat na pag si Binay daw ang namuno, naging Pangulo ng bansa, hindi itutuloy ang 4Ps. Kasinungalingan po yan. Paninira po yan sa aming pagkakataon. Nasabing ako ho ay magaling mamuno. Yung magandang gawain ng mga ibang namuno, gagawin ko po yun. Maganda ho yung 4Ps. Kaya lamang marami naman tayong dapat isaayos. Kasi sa 4Ps, maraming naisama, nakasama nila sa politika, mga kamag-anak, at yung mga dapat isama ay hindi isinama. Tulad ng mga aking mga kasin, yung kasin tanda ko, biro nyo ba ho, yung 60 to 64, hindi kasama sa 4Ps? So, itong 4Ps nito, itutuloy ko at palalawakin ko pa ang tutulong nito sa mga mahirap. Aalisin ko bilang Pangulo ng Bansa, kayo pong mga nagsuswelduhan, aalisin ko ang income tax ng mga kababayan natin na kumikita buwan-buwan ng 30,000 piso at pababa. Sa mga nagsasabing hindi ito pwedeng mangyari dahil malulugi ang pamahalaan, simple lamang po ang sagot ko sa inyo. Bilyon-bilyong piso ang nawawala sa pera ng bayan sa smuggling. Bilyon-bilyong piso ang nawawala dahil sa hindi wasto ang pangungulekta ng buwis sa mga taong dapat magbayad ng tamang buwis. Bilyon-bilyon ang nasasayang na pera dahil sa hindi wastong paggastos ng mga departamento ng pamahalaan. Iyan ang dapat asikasuhin at hindi ang pagpapatuloy at pagpapahirap sa mga swelduhang manggagawang Pilipino. Ang lahat na iyan at higit pa dito ang gagawin ko sa panahon ng aking panunungkulan. Sa mga nagsasabing hindi kayang gawin ito at sa mga nagsasabing hindi pwedeng mangyari ang lahat ng sinabi ko, ang sagot ko sa inyo ay kung iba ang mauupo sa pagkapangulo, talagang hindi mangyayari itong aking sinasabi. Hindi magkakaroon ng pagbabago. Talagang hindi giginhawa ang buhay ng masang Pilipino kung ang mga taong kilalang kasama sa administrasyon nito ang magpapatuloy sa pamumuno ng ating bansa. Ngunit kung ako ang magiging Pangulo, ang lahat ng sinabi ko ay magkakatotoo at mangyayari ito. Isa ho ang aking pinagmamalaki. Nung ako ho ay naging mayor ng Makati, na ibalik ko ho ang tiwala ng tao sa ating pamahalaan. Sa papaanong paraan? Lahat at lahat kong ipinangako sa kanila, nangyari. Ipinangako ko na gagawin kong pinakamayaman sa buong bansa ang lungsod ng Makati. Pinakamayaman po kami sa buong bansa ng Makati. Ipinangako ko sa kanila
At tayo na may magkatabi, mga tiga Mandaluyong, nakita naman ho ninyo ang aming mga gusali. Nakita naman ho ninyo ang aming dekalidad na edukasyon. Nakita naman ninyo, narinig ninyo ang kalidad ng pagtulong dun sa mga senior citizen. Yun kung lahat na yon, ipinangako ko, nangyari po yung mga bagay na yun. Ngunit kung ako ang magiging Pangulo, ang lahat ng sinabi ko muli ay ulitin ko, mangyayari po yun at sapagkat ang aking pamahalaan ay pamahalang kakalinga sa lahat ng Pilipino. Ito ho ay magkakatotoo sa administrasyon ni Jojo Binay. Mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino, sa dami ng problemang iiwanan ng kasalukuyang administrasyon, kailangan natin ng isang Pangulo na handang gawin ang dapat gawin upang maiahon sa kahirapan ang ating nakararaming mga kababayan. Kailangan natin ng isang Pangulo na gagawin ang lahat upang mayangat ang antas ng kabuhayan na kararami. 6 na buwan na, halos hindi nga, sabi ko sa inyo, naramdaman na maiahon at maingat ang buhay ng ating mga kababayan. Kailangan natin ng isang Pangulo na tapat at tunay na maglilingkod sa masang Pilipino. Kailangan natin ng isang Pangulo na hindi umiiwas, hindi nananahimik, hindi nagtatako, katulad ng mangyari sa Mama Sapano, hindi naninisi, at hindi nalilito sa panahon ng krisis. Ulitin ko lang, kailangan natin ang isang Pangulo na tunay na kumakalinga sa mahirap. Ang ganyang uri ng pagkapangulo ay hindi napapag-aralan. Hindi yan nakukuha sa mga aklat na binabasa. Iyan ay isang pamumuno na naguhugot mula sa karanasan at nakaukit sa puso. Ang tinutukoy ko ay ang paglilingkod na hindi nakukuha sa salita. Napakadaling mangako, lalo na ngayong panahon ng halalan. Ang akin lang masasabi, sila ay puros pangako. Ako naman ho, ay yun ay akin ang nagawa para sa ating mga kababayan. Mga kababayan, mga kapwa Pilipino, mga nagmamahal sa ating bansa at mga hindi nangiiwan sa hirap ng kagipitan, kayo ang tunay na magpapasya. Kayo ang tunay na magtatakda. Kayo ang may kakayahang magtimon ng kinabukasan ng Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, lalo na sa nakalipas na mag-6 na taon, sa inyo ako kumuha ng lakas upang harapin ang lahat ng batikos, panglalait, paghahamak sa akin at paninira. Masakit ang mga binitiwang salita at paratang laban sa akin at sa aking pamilya. Ngunit higit na masakit para sa akin, maniwala kayo, ang makita ang mga kababayan nating naghihirap at nagugutom sa gitna ng kasaganahan at maling pamamahala. At ang ganyang kalakaran ay hindi na dapat magpatuloy. Bilang Pangulo ng Pilipinas, sa inyo ako patuloy na kukuha ng lakas upang harapin ang anumang hamon. Sa inyo kukuha ng lakas upang itaguyod ang isang pamahalaan na tunay na naglilingkod sa masang Pilipino. Sa inyo ako kukuha ng lakas upang matupad ang ating mga pangarap para sa ating mga anak, sa ating mga pamilya at sa ating mahal na bansang Pilipinas. Nanamnamin natin na ang gabing ito ay para sa inyo mga kapwa ko Pilipino. Ito ang bispiras ng ating paglaya sa kahirapan, sa kawalan ng trabaho,
sa kulang-kulang at makupad at palpak na serbisyo, sa manhid na pamamahala at sa walang katuturang paninira, pagmamalinis at politika ng paghiganti at hidwaan. Tandaan natin na sa gabing ito ang simula ng pagbubuo ng isang bansang mapupuring bansang Pilipinas dahil sa pagkakaisa. Susi po ang pagkakaisa ng ating mabilis na pag-unlad at matibay na tiwala at kumpiyansa sa ating pagka-Pilipino. Mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino, mahalin natin ang ating kapwa, lalo na yung maliliit, may kapansan, inaapi at mahirap. Tungkulin natin ito hindi lamang bilang mabuting Pilipino, kundi bilang mga Kristiyanong gumagalang at sumusunod sa dakilang aral at utos ng Panginoong Diyos. Bukas, sisimulan nating itatag ang pamahalang magpapaunlad sa ating bayan. Ang pamahalang magbubuklod-buklod sa ating mamamayan. Ang pamahalang may malasakit sa may hirap. Ang pamahalang may kakayahan at layuning maghatid ng ginhawa sa bawat pamilyang Pilipino. Kaya ba magsama-sama tayo sa ating panalangin sa puong may kapal para maingat natin ang buhay ng bawat Pilipino. Sa inyo lahat, tanggapin po ninyo ang aking pasalamat. Pagpalain tayo ng puong may kapal. Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Jojo Binay!